Ika-4 ng Disyembre taong 2016 nang dumayo sa Osaka, Japan ang tubong Davao del Sur, Pinoy undefeated prospect na si JR alias The Hitman Inson na biyabit ang espaltong kartada na 13 panalo. Siya may tinapos sa pamamagitan ng knockout at walang bahid ng anumang klase ng talo upang balasubasin ang Japanese fighter na si Ryota Yada na tirador ng milk tea at Milo na may kartadang 13 panalo, 10 ay tinapos sa pamamagitan ng knockout at 3 talo lamang para paglabanan ang bakanting WBO Asia Pacific Welterweight title. Kung ating pagbabasihan ang kartada ng dalawang fighter na ito mga kaibigan, ay malamang sa bagaong at alamang ay iisipin yung liyamado sa laban ng ating kababayan. Pero sa totoo lang mga kaibigan, sa laban na ito mas dehado ang ating kababayan dahil bukod sa home court advantage ay natural welterweight itong Japanese na Hapon, na ang ibig sabihin ay baluarte niya talaga ang dibisyon na ito na kumbaga sa namamagang kulani ay sangit talaga ito madalas manirahan. Samantalang si The Hitman naman ay ito pa lamang ang kauna-unahang beses na dadayo ng inumatlaban sa labas ng ating lupang sinilangan. At ito rin ang unang beses na makikipagbasagan siya ng nguya-nguyaan sa 147 pounds. Sapagkat sa 135 pounds lightweight division talaga ang baluarte ng ating kababayan mga kaibigan. Bali kung tutuusin, nilakdawan ni Inson ang junior welterweight division para lang makalaban itong Japanese fighter. Bukod dyan mga kaibigan ay may kabigatan din talaga ang malakikyam na kamao nitong Hapon. Sa katunayan niya yan, sa kanyang huling 8 laban, lahat ito ay kanya lang namang tinapos sa pamamagitan ng brutal na knockout at stoppage. Sa kanilang weigh-in naman, talaga namang makikitang tingkad na tingkad ang buhok ng Hapon. Walang hiyamo dilaw, tumerno pa sa mouthpiece May hiyamo sisiw na bagong bunot sa palabunutan. Nakakasilaw, kulang na lang palimliman Samantala, tumimbang ang Hapon ng 146.5 pounds, samantalang ang dumayong Pinoy naman ay 143 pounds lamang. Kaya naman pagdating sa bigat at laki ng betlog, ayos na katawan, ay dehado talaga ang Pinoy fighter. Pero ganun pa man mga kaibigan, kahit tila argabyadong pumasok sa baluarte ng kangkungan ng kalaban ng ating pangbato, ay nakuha pa rin itong maghalimaw sa laban. Unang round, agresibo agad ang hometown fighter. Palong-palo pa sa palong-palo ang mukha nito na mahiyamo kalabaw na tumira ng isang Kong Sting at Cobra. Samantalang ang Pinoy naman ay tila nakikiramdam pa lang na mahiyamo pusang leader ng akyat bahay gang na tamang masid pa lamang. Round 2, bumibirada na ang Pinoy. Nagkakapalitan na ng dumadagundong na suntok at tila kinakain lang ng Pinoy ang kamao ng Hapon. Walang talab, ang tigas ng pangay na mahiyamo chismosong 1 linggo na nagpapasapalending ni Bombay. Sa third round naman, sa kauna-unahang pagkakataon, nakascore ng knockdown si The Hitman matapos kumonekta ang kanan nito sa mukha ng Hapon. At bago magpatuloy ang laban, tinawag muna ng referee ang doktor upang tignan ang bahak sa kaliwang kilay ng Hapon. Pero agad din namang pinatuloy ang bakbakan dahil ayon mismo sa doktor ay maliit pa lamang ang bitak nito at malayo pa naman daw ito sa esophagus, large at small intestine. Dagdag pa nito ay hindi naman ito makakasagabal sa paningin ng taga-Osaka.
Round 5, niraratrat ng Pinoy ang Hapon na mahiya mo ko na yung pinainom ng Viagra Trobus. Talaga namang palong-palo ang mga kombinasyon. Round 6, ang tigas talaga ng mukha ng Pinoy. Gustong makabawi ng Hapon ngunit malapit ng kaldero ng pares. Ang tigas ng mukha ng Pinoy. Kulang na kulang din sa potassium at vitamin B complex ang suntok ng Hapon. Sa kalagitnaan naman ng round 7, bumagsak na naman si Ryota nang masampiga siya ng kaliwa ni The Hitman. Ngunit katakatakang hindi ito binilangan ng referee. Walang foul, ref. Ito yung nakakainis na parte ng laban mga kaibigan eh. Yung tipong gaganahan kang manuspordos ng nguya-nguya anong wala sa oras. Hindi naman sa pagiging bias sa ating kababayan mga kaibigan, pero kung titignan mo kasi ang anggulo kung saan nakapwesto ang third man in the ring, ay malinaw pa sa sabaw ng inadobong puset na nakita niya ang suntok ng Pinoy fighter. At kung titingnan niya natin ang dalawang nakaunahang paan ng dalawang mananabas, ay kitang-kita na hindi naman nagkabanggaan at hindi rin ito nadulas sa balat ng saging. Kaya naman klarong-klaro talaga na ang suntok ng ating kababayan ang dahilan kung bakit bumagsak ang kanyang kalaban. Kita nga rin na kahit si The Hitman ay sumesenyas na si referee na ang kaliwang kamay niya nakatama, na kulang na lang ay hampasin niya ng kulungan ng daga at manok sa sobrang buwiset. Subalit hindi naman siya pinansin ito at sininzone lamang ang Pinoy. Pero ganun pa nga mga kaibigan, may kasabihan niya ang matatanda na cheaters never win. Pangit man sa pangit sabihin, pero may pagkabayas talaga itong Barabas na referee. Dahil imbis na bilangan niya itong si Yana ay hindi niya ginawa sapagkat nadulas lamang daw ito sa balat ng takoyaki. Kaya naman imbis na may pagkakataon pa sanang makarecover pa ng kahit ilang segundo ang hometown fighter, ay mas lalo pa niya itong ipinahamak. Kaya naman nang muling pinagmukbang ng suntok ng Pinoy ang Hapon na sa sobrang lakas ay mahiya mo hinampas ng isang bilao ng sinukmani, ay muli na naman itong bumalagta. Buti na lamang sa pagkakataong ito ay binilangan na siya ng referee sa wakas. Kung hindi naman talaga niya binilangan yun, papaluin na siya ng buhay na mamali at hagdan ng kampo ng ating kababayan. Nagawa pa namang tumayo ng Hapon at magpatuloy, pero isang segundo pa lamang ang nakakalipas ay muli na naman itong bumulagta matapos tamaan ng matitinding suntok na mahiya mo hinampas ng washing machine. Kaya naman sa pagkakataong ito ay tinigil na ng third man in the ring ang laban. At siguro napansin na rin ng referee na may hawak ng mga dilata ng sardinas at kalaykay ang corner ng ating kababayan na akmang nakahamba na sa kanya. Kaya tuluyan na nitong idineklara na tapos na ang laban, panalo na ang ating kababayan. Noong mga panahong namamayagpag,
ang ating mga boksingero sa kontinenteng Asya. Kinikilala at kinatatakutan pagdating sa ibabaw ng lona ay tila ba naging mapaglaro ang tandahana at naiba ang hihip ng hangin na kung dati-rati kapag hapon ang kalaban ay medyo kampante na ang mga kababayan natin. Ngunit ngayon ay dumating pa sa punto na 4-5 sunod-sunod na laban, wala ni isang Pinoy man lang ang nanalo at ang masama pa ay dumating pa sa punto na nangaubos lahat ang ating mga pandaigdigang kampyon sa larangan ng boxing. Pagbibigay paalala kaya ito na kailangan ng baguhin ng mga boxing organization sa atin ang ilang estratehiya ng pakikipagpataya, pakikipaglaban at ibalik ang mga pampatayang training na gaya ng ginawa noon ng ating pambansang kamao. At kumbaga sa manok ay dapat na ba nating tutukang maigi at huwag tipirin ng mga patuka at bitaminang ini-intake ng ating mga manok na pambato? Pero ganun talaga ang buhay. Ika nga ni Kuya Kim, ang buhay ay may weather lang. Minsan nasa ibaba ka at kung minsan naman ay nasa itaas ka. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay puro sarap, pasasa at tagumpay ang ating matatamasa. At kung minsan, kailangan din natin ng mga mapapait na karanasan upang magsilbing pundasyon at aral para sa pagharap sa hinaharap. Kagaya na lamang ng nangyari sa kababayan nating si Marvin "The Marvelous" Sonsona na noong una ay kasagsagan ng kanyang karera. Matatandang naitala pa nga ang kanyang pangalan sa pangalawa sa pinakabatang Pilipinong kauna-unahang kampyon na nagkamit ng world title at napasama rin sa top 10 youngest world champion sa buong mundo. Matapos nitong masungkit ang WBO Super Flyweight title kontra sa veteranong si Jose Carita Lopez. Ngunit sa kabila ng mga sunod-sunod na panalo at mga parangal na kanyang natanggap ay may karanasan din siyang talaga namang nangwara at yumanig hindi lamang sa kanyang karera kundi pati na rin sa kanyang personal na pamumuhay. Nagsimula ito nang matalo siya sa pinakamapait na paraan ng pagkatalo sa Puerto Rican fighter na si Wilfredo Vasquez Jr. via 4th round knockout. Pagkatanggal ng kanyang titulo dahil sa problemang makuha ang timbang bago ang laban upang depensahan ng kanyang WBO Super Flyweight title. Tapos napuspon pa ang laban sa WBC World Cup Series na sana'y gaganapin sa Russia dahil sa ooperahan ng presidente ng WBC. At ang pinakamatindi pa ay nung masunog ang kanilang bahay sa General Santos City na ayon mismo sa website na philboxing.com ay naabo at nalimas lahat ang pinaghirapan ng Pinoy boxer, pati na rin ang lahat ng ipon nito. Sa pagkakataong ito, tila dinagukan ng tandahana ang Pinoy fighter at namulat ang ulirat nito upang muling bumangon na lalo pang pag-ihihin, paringasin ang kanyang sarili sa pagpupursige upang mabaliktad ang mapait na kapalaran. Ika-22 ng Pebrero taong 2014, nabigyan ng pagkakataong makabangon ang tinaguriang Marvelous ng Pilipinas kontra sa veteranong Hapon na si Akifumi alias Eko Shimoda. Nabigyan ulit ito ng pagkakataon para sa isang title shot. Paglalabanan nila ang bakanting WBO International Featherweight title. Ang laban na ito ay gaganapin sa Cotai Arena, Venetian Resort sa Macau. Parehas dating world champion ang dalawang boksidor na ito mga kaibigan. Si Sonsona dating Super Flyweight champion, samantalang si Akifuki ay dating Super Bantamweight champion naman. Hindi biro ang Hapon na makakaharap ng Pinoy fighter na ito mga kaibigan dahil sa malawak na karanasan nito pagdating sa pakikipagpompyangan sa ibabaw ng lona. At kung ating sisilipin ng mga kartada ng bawat boksingero, hamak na lamang ang Hapon pagdating sa experience. Si Akifuki ay may 28 panalo, 12 ay tinapos sa pamamagitan ng knockout at mayroong 3 talo lamang. Samantalang ang Pinoy fighter na ganador ay may 17 panalo, 14 naman ay tinapos sa pamamagitan ng knockout, 1 tabla at 1 talo lamang. Galing sa 6 na sunod-sunod na impresibong panalo ang Hapon bago maikasa ang kanilang laban. At isa pa mga kaibigan, noong mga panahong ito, si Akifumi Shimoda lang naman ang top 2 sa ranking ng WBO sa pinakamagaling na boksingero sa featherweight division sa buong universe. At ang malupit pa nito, balwarte talaga ng Hapon ang timbang na 125 pounds o featherweight division na ang ibig sabihin ay ito na ang kanyang comfort weight sa pakikipaglaban. Kontra naman sa ating kababayan na halos kakalapag lang sa division na ito na magiging isang malaking factor din sa kanilang laban. Pati nga sa mga prediksyon ng mga sports analysts,
Medyo tagilid daw talaga ang Pinoy fighter pagdating sa laban dahil mamaw daw mga bayo ang Hapon na tirador ng bahaw na sushi. Hangad ng dalawang fighter na makapagpakita ng impresibong panalo, lalo na't manonood ang isa sa pinakatanyag na promoter sa larangan ng boxing na si Lolo Bob Marley aka Arung. Hangad ng dalawa na makapagpabibo at madala ang pangalan ng kanilang bawat bansa nang sa gayon ay maging daan ang laban na ito sa kung sino ang mas mananalo upang magkaroon ng mas malalaki pang laban at lalo pang makilala sa larangan ng boxing. Sa kanilang weigh-in naman, makikita ang mga palong-palong modelo na talaga namang agaw pansin sa mga audience. Mapapansin din ang pangangatawan ng Pinoy fighter na animo 1% lamang ni Taguro dahil wala itong masyadong muscle sa katawan. Kumpara sa Hapon na talaga namang bukol-bukol, mahiya mo ba to at talaga namang parang kalabaw na may abs pati sa noo. Sa mismong laban naman, grabe, punong-puno ang Araneta Coliseum, mahiya mo magko-concert si Bob Marley ng libre. Round 1, nagkakapaan pa ang dalawang boksidor na animoy sinisilat pa ng banayad at dahan-dahan ang bawat galaw ng bawat isa. Makikita ring agresibo ang Hapon at nakakapagpatama ito ng mas malilinis na patama. Flag of the right leg across the top of his front part of his front, and his promoted ticket on the back. And a good one, the Colonel Bob Sheridan with Nicky Reyes. I'm glad that you could be with us. The top rank. Careful, head! Careful! Pagdating ng 1 minuto, nadulas ang ating kababayan na out of balance ito dahil naitulak siya ng Hapon at nadulas sa balat ng sushi. He says no, he pushed him down. Ref right on top of that. No pushing, okay? No pushing, okay? Box! Roll Johnny Gonzalez from Mexico, and one of the real good ones is Radovich from Russia, and you got Vedika, a young friend Billy Dibbs also, and Nanito Danare, or as they pronounce him, Nanito Danare in the Philippines. Pagkatunog naman ng kampana ay tinignan naman ng masama ng Hapon ang Pinoy sa mata na mahiya musiga sa kanto na tamang road trip, brum brum, scare zoom zoom ng edits ng kinabayong kalabaw. Round 2, lamang pa rin ng Hapon, magaganda at malilinis ang kombinasyon nito. Alright, we go to round 2. And that landed more of those heavier blows. And he's picking up the pace. Look at this. Step back. Got him in a headlock. Sansona stopped 2 southpaws and 2 good ones. Former world champions. Step back. Ready. Trunks. A lot of movement. No he catches the breath, says, hey, hold it. Don't turn around. Brother Sansona, don't turn around. Sansona, of course, the guy from Gentleman Manny Pacquiao in the Philippines. Sansona landed a few of those rounds. And by the way, that's a good reason. Round 3, nakakapagpatama na ng magandang Pinoy fighter at halatang nababasa na nito ang galawan ng singkit na Hapon. Sa round din na ito ay tuluyan ng tatapusin ng tinaguriang Marvelous ng Pinoy ang laban.
Mula sa bayan ng mga palabang walang inuurungan sa pakikipaglaban, pakikipagpatayan at handang makipagbasagan ng nguya-nguyaan sa mga tikbalang at mambabarang, lupang sinilangan ng mga bayaning matatapang na lugar kung saan nagmula sa salitang pakikipagpalitan ng kalakal na kasing kahulugan ng Cebu o Cebu na ngayon ay pinangalanan ng Cebu City. May isang bata ang pinalad na makakain ng ipinakalat sa buong mundo na makapangyarihang prutas ng goma-goma na walang iba kundi si Jack Tepora alias El Capitan na tirador ng Gin Capitan. Ibang klase nga po ang kababayan natin na ito, mga kaibigan, dahil sa edad nga lang po nitong 7 taong gulang ay nakikipagsuntukan na ito sa mga tarantado at sisiga-siga sa mga kalsada. Hindi daw po pwede sa kanya mga batang hahamog-hamog at hahambog-hambog at talaga namang makakatikim sila sa kanya ng bigos de alimpungatan na singlakas ng hampas ng parando ni nanay na singlaki ng pala. Matindi ang pinagdaanan ng kababayan natin na ito, mga kaibigan, dahil katulad din ng ating pambansang angas at pambansang kamao ay kahirapan din ang unang pinagdaanan at dinanas nito bago niya matungtungan ang kung anumang meron siya ngayon. Ginamos, kamatis, kangkong, water lily, bermuda grass, malunggay, kantutay at kamuting kahoy ang talaga namang nakapagpatindi na singaw ng kapangyarihan ng ating kababayan na ito, mga kaibigan. Ikaw ba naman kumain ng kamote na nga? Kahoy pa, talaga namang magmimistulang plywood na 3/4 ang mga abs mo, bigat ng mga suntok at tigas ng nguya-nguyaan mo. Ngunit kung bago at kakapadpad mo lang sa channel na ito, mga kaibigan, ay baka naman pwedeng makahiling sa iyo ng isang like, comment, at higit sa lahat ay subscribe. Pakisampigan mo na rin ang kampana dyan sa tabi para buwena mano ka palagi sa mga bago kong upload. Kasabay ng banayad at suwabing langit-ngit ng kisame sa mga borders ng boarding house. Kauna-una ang araw ng Hunyo taong 2019, masusubok ang pagiging dugong mandirigma ng ating kababayan na tinaguriang Gin Capitan with Sito, mga kaibigan. Dahil itinapat lang naman ito sa isang boksingerong anak ng maligno na walang ibang kundi si Jose Gallegos na tirador ng MP Lights. Magkakasubukan ng tama ng Gin Bulag kontra sa MP alias Patis Lights, mga kaibigan. Si Jose Gallegos alias MP na long neck ay isang bastardong Amerikano. Hindi daw uso ang salitang respeto at takot sa buhayang ito, mga kaibigan, dahil ibang-iba ang kultura na kinalakihan nito kumpara sa atin. Ika nga nito ay wala daw siyang sinasanto maski nga daw si Santa Claus at Poncio Pilato. Ang hangad lang daw at ang laging hanap ng kanyang katawan ay ang maghapong bugbugan, kaya hindi daw buwang araw niya kapag hindi siya nakakasapong at nakakasampigan ng mga tampalasang halimaw. Sa kabila nga po ng pagiging animal nitong Amerikano na ito, mga kaibigan, ay talaga namang may karapatan din naman talagang mag-asal si Raulo tong talbos ng kamoting to, dahil hindi rin naman talaga basta-basta ang mga pinagdaanan nito at talaga namang may kabigatan din ang tusok ng mga kamao nito kapag ito ay dumampi sa iyong internal at external organs. Sa katunayan niya niyan, mga kaibigan, sa 78 pakikipagpatayan niya nito sa ibabaw ng lona sa kanyang amateur career ay isa nga lang po ang kanyang naging talo at di umano ay may trangka COVID, ketong, bulutong at ubong kabayo pa siya nung araw na yon, kaya natalo siya. Kaya talaga namang pangbihira ang makakapatayan ng kababayan natin na ito, mga kaibigan, at talaga namang delikado. Si Gin Capitan ay may plantsadong kartadang 22 panalo, 18 ay tinapos sa pamamagitan ng brutal na knockout at 4 nga lang po ang maswerteng nakaraos hanggang round 12 at walang bahid ng anumang klase ng talo. Samantalang ang Amerikano naman ay may 16 na panalo, 12 ay tinapos sa pamamagitan ng knockout at 2 talo lamang. Ginanap ang kanilang bakbakan sa baluarte ng Amerikano sa Soboba San Jacinto Casino, California, USA. Sa mismong laban, nagpahid muna ng sunblock at mayrai ang ating kababayan, mga kaibigan, at uminom ng iskelan. Halatang hangover pa sa gin bulag na may kalamansi. Samantalang ang Amerikano naman ay walang kahang-o-hangover. Maganda pala talaga ang tama ng MP Lights na ang chaser milk tea. Samantala, ang referee naman sa laban na ito, mga kaibigan, ay ang nawawalang kapatid ni Mr. Clean sa labas. Pwede nang manalamin asarap kuskusan ng paa niyan. Unang round, ang lulutong ng suntok ni Gin Capitan, mga kaibigan. Mahiya mo hinampas ng tsinelas ng lola mong may vulcanize na may pakong bakya Talaga namang naglalago tukan, parang lata ng corned beef 19. You have to make a business move like Right-hander converted because of exaggeration for Manny. Because we're used to it from the jab to hook. The hook comes from the blind side. yeah, we right hooks right there. Good left hook. Can't lose your composure. There's a shot who is a former world champion of the Philippines and a big straight left frequency, largely in part to the straight lefts. But back comes Gallegos. Gallegos crowding to Porter. Double left right there, straight left, and then a hook, and excuse me.
straight out in right there for the Gallegos. You know, I got laying on the ropes. It's never good when I got laying on it. There it is. Gallegos, he caught Zapora and he backed him up for a brief moment. Of the Filipino. There's a big... A lot of these guys emulate a lot of man these moves. They set you up, comes from weird angles. Yeah, it's always from the weird angle. And he stands a Jack Zapora. Stop, let him up. Round 2, malapalos ang ating kababayan. Ang galing ng depensa. Mahiya mo katrabaho mong may kabit sa trabaho Hindi mahuli-huli ng kanyang misis. Samantala, epektibo ang mga jab at counter ng ating kababayan. Kaya lumalamang ito sa mga patama. Over me smiling. He's sitting right here ringside. Either one of two things. Either they're not ready for this moment. Anyway, right now I think they're both fighters are working really well. Use both hands, and both guys look strong. You know, I like Gallegos. When he gives Zapora the chance to bring it. We'll play early in the ring. You've been through from whether Mexico, Philippines, you fight hungry. Chopping right across that box bar for Gallegos. Zapora willing to exchange at close distance. A big straight left and connect as we near the conclusion of the second. Its destination for Zapora, followed by a straight left. The action continuing again. The calling Manny Pacquiao, the straight left. And here's evidence of... Round 3, tinuturuan na ng diskarte ni coach ang ating bida. Suntukin mo sa utak. Tapos puruhin mo yung kidney tsaka esophagus. Tapos kapag nanlalambot na, bunutin mo yung burnek tapos tumbungan mo na. Gallegos has to be like Sean. Come out 6 times. He has had moments, but God, when he sits down, his punches come forward. He's much more effective. a right hook to by Zapora varies where he's placing his punches. Evil did not let his hands go. You get hooked to your left, push him on the shoulder, touch him in the hip, then let him hands go. Yeah, I agree with that. You slip off with the jab. Right there, Sean, right there. He's got to stay. Don't back up. Even if you get hit with a few shots, keep your hands up, bobbing and weaving, and fire right back. I agree. You got to stay there. Well, there's a big Gallegos. Gallegos shook his head, but we know that that is... He's been shaking his head since the Perry when the guy does that, but sometimes no. Don't count a good uppercut. And Zapora has a big straight left. Gallegos in trouble. You never know. Look at the punch. You never know. It is that Filipino power that we are seeing on a Jack Zapora here in round. Right now, one of these guys got to take control after they land a shot like that. Round 4. Hinihika ang ating kababayan mga kaibigan. Hindi ata nakayanan ng tama ng gin bulag with calamansi at sito Sabi ng pumas pag di na kaya Samantala, nagsisimula ng kumonekta ang mga kombinasyon ng ating bida dahil sa magandang jab setup nito na mahiya mula tigo ng sintron na gawa sa bulbol ng tikbalang. There it is. Zapora starting to apply to the fight. Jabs to measure. Gallegos lands the hard left hand and the big right For Zapora, but Gallegos is still in front of him. Throws a right hook on the temple. And now Gallegos, in that he has to show some signs of life. He's in no danger of being stopped, but I gotta say, I like that right there to the orthodox position, then through some more shots. That's good shit. And a great heart. Round 6, wala pang naipapanalang round ang Amerikano at ang tanging paraan na lang niya para manalo ay ang patulugin niya ang ating bida. Kakaselfon at kakapulutan mo yan Nagmukbang ba naman ng pulutan sa inuman? Decent for both guys. Big straight left and the right hook. You gotta keep coming forward. Boxing experience. It's No, he doesn't have to experience for that yet, Sean. and See, the bots, Gallegos is allowing him to do so in our cage of Gallegos. that's top here. It's right there. He took 2 steps forward, 6, and flow together. And It's being very calculated and demonstrated. Round 8, matitindi ang gasolina ng dalawang magkalaban na ito mga kaibigan. Talaga namang parang mga hindi napapagod Mahiyamang mga kalabaw na nakakobra, Red Bull, Revicon, Planax at Skelane Samantala, di talaga makasabay ang Amerikano sa bilis at galing ng ating kababayan. and comfortable as It has been. And a bit connected by Gallegos. Zapora took it. He's looking at when the fight. literally took the punch, put his hand in the chest back with a couple left hands. And here's the thing, at this point in the fight, defense, That's right. Start Of his shin, and he's determined. There's a big right hand. Another one. Took the right hand. Very big left hand followed by
intensity. And we're seeing, look at this, that big right hand. Big right gone this whole night. I love this. I love this right here. Right here. Final round, pinainom muna ng amoxicillin at penicillin ng ating kababayan mga kaibigan. Napuruan sa kaliwang pisngi Samantala, dito na gagawin ng ating kababayan ang Malamatrix at gumagawang galawan. Kaya naman talagang napasigaw na ang two-time world champion na si Shawn Porter ng Holy Macaroni. Marcos and gentlemen, you saw Me, I'm gonna rip a shot off on your chin. It's something they look at me and they're looking at me when you get a win. It's gonna be a knockout. Gallegos forward, realizing he seems to be the next fight knockout streak is probably What's gonna happen? You keep throwing punches, you catch You them. gotta appreciate that. And he kept the fight interesting. There's a nice right uppercut by Tapora. Says, come on, let's I love do that. this. Oh, go ahead. Go ahead. The bravado, the honor Here's of what I'm Gallegos talking on full about. display At this point, you of Tapora. I love quick hands. I'd like to see him fight Leo Santa Cruz. I'm not saying Leo Santa Cruz is my favorite fighter. with Ray. I think that would be a really good fight. Good movement at the Tempora. Jack Tapora mixing it up at the end of this matchup against Jose Gallegos. And Gallegos through one.